Una po sa lahat, pasensya na po kung medyo iba yung boses ko today. May ubo at sipon pa rin kasi ako, so sana ma-enjoy niyo pa rin po yung kwento. Tara, simulan na natin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Melinda. Ang kwento ko pong aking ibabahagi ay hango sa aking karanasan noong ako ay bata pa lamang. Simpleng mag-aaral lang ako noon, mapayapang namumuhay dito sa Palawan. Payak ang buhay namin, pero nakakaahon naman at masaya, kampante at ligtas. Halos may kalayuan din ang eskwelahan sa bahay namin, pero matyaga naman akong naglalakad dahil sa porsigido akong makatapos. Lubak-lubak noon ang daan at hindi pa sementado. Mapuno at masukal ang mga daan at magkakalayo din ang mga bahay. Meron kaming guro noon si Teacher Mirna. Lagi niya kaming sinasabihan na sipagan ng pag-aaral para makamit namin ang aming mga pangarap. Napakabait niyang tao. Sabi ko pa noon sa sarili ko, gagalingan ko pa dahil gusto ko ring maging guro katulad niya. Isang umaga habang hinihintay namin ang aming guro, ay nagulat kami dahil may ibang taong pumasok sa silid-aralan. Isa itong babaeng mukhang mataray. Dahil na din siguro sa manipis nitong kilay, nakasalamin, matangkad, at parang nasa mga 30s ang itsura. Ako muna pansamantala ang magiging guro ninyo dahil si Ma'am Mirna ay kasalukuyang nakaratay at may sakit. Tawagin niyo akong Ma'am Lorna. Wika nito. Nagulat kami dahil parang nung isang araw lang ay maayos naman ang kalagayan ni Ma'am Mirna. Tapos bigla-bigla na lang siyang nagkasakit. Natapos ang klase at ayos naman ang bago naming guro. Hindi naman ito nagtaray. Kahit takot na kami sa kanya dahil iba talaga ang aura niya. Tahimik lang ito. Habang naglalakad ako kasama ang ilan kong kaibigan, ay may nadaanan kaming nagkukumpulan ng mga tao sa gilid ng daan. Nang tingnan namin ay tumambad sa amin ang mga alagang manok ng kapitbahay. Wak-wak ang tiyan at nawawala din ang mga lamang loob. Kaya umugong noon ang kwento sa barangay namin na pinasok na daw ng aswang ang lugar namin. At naghahasik na ito ng lagim at inuuna na nito ang mga alagang manok. Natakot ako noon kaya dali-dali akong umuwi para ipamalita ito sa aking mga magulang. Nay, may gumagala daw aswang. May nabiktima na itong mga alagang manok. Sabi ko noon kay nanay. Alam na namin ng tatay mo yan, kaya nga umalis ang ama mo para hanapin ang aswang na yon, kasama ng mga kaibigan niyang albularyo. Siya, mabuti pa'y magsara na tayo ng pinto at bintana. Hintayin na lang natin ang pagdating ng ama mo. Malalim na noon ang gabi, nagising ako galing sa aking pagkakatulog dahil sa ingay sa labas ng bahay. Bumangon ako at sumilip. Andon si nanay na abala sa pagpupunas ng mga dugo sa katawan ni tatay. Sugatan ito. Gayon din ang iba pa nitong kasamahan. Sobrang lakas ng aswang na yon. Hindi natin kinaya kahit ang dami na natin. Pero nakakatiyak ako na tinamaan ko ng malala ang aswang na yon sa balikat niya. Siguro ay nanghihina na yon. Wika ni tatay. Sa pakikinig ko sa usapan nila, ay parang nakipaglaban ang mga ito sa sinasabing aswang. Ibig sabihin ay totoo nga talaga na may gumagala na aswang sa baryo namin. Pinag-uusapan ng lahat ang engkwentro nila tatay at ng aswang.
Nagkaroon at nagdulot ito ng matinding takot sa lugar namin. Yung ibang magulang ay hatid sundo na ang kanilang mga anak sa eskwelahan. Kahit sa loob ng silid-aralan namin, ay yun pa din ang usapan. Tinatanong nila ako kung ano pa ang nakwenta sa akin ng tatay ko. Pero wala naman akong ibang alam. Nang maya-maya ay dumating na ang guro namin, kaya nabalot na ng katahimikan ng lahat. Mukhang puyat si Ma'am Lorna. Ang itim ng baba ng kanyang mga mata. At mukha ding meron itong iniinda na sakit. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtuturo ay umupo ito saglit. Paulit-ulit na hinahaplos ang kanyang balikat na parang may masakit dito. "Teacher, ayos lang po kayo?" Tanong ng isa kong kaklase. Pero hindi ito sumagot at patuloy lang sa paghaplos sa kanyang balikat. Dahil sa pag-aalala ay lumapit ang kaklase ko na yun kay Teacher Lorna. Tutulungan niya lang sanang maghaplos sa balikat nang bigla itong sumigaw. Kitang-kita namin ang pagbabago ng mukha nito. Nagpula bigla ang kanyang mga mata. Nanlilisik ito. At dahan-dahan din naman itong nawala. Nakita niya ang gulat namin at takot. Humingi ito ng paumanhin sa amin at dali-dali na itong umalis papalabas ng silid-aralan. Nag-iyakan noon ang ilan sa mga kaklase ko dahil lahat kami ay nasaksihan ang saglit niyang pagbabago ng anyo. Hanggang sa nalaman ito ng mga magulang at napaisip ang lahat na baka si Teacher Lorna ay isang aswang. Nagkaroon ng sugura noon, nagtipon-tipon ang mga magulang, may dala silang mga sulo, at ang ilan naman ay ang matutulis na kahoy, itak, pana at kung ano pa. Susugurin nila ang tahanan ng nasabing aswang na si Teacher Lorna. Sa nanay ko lang nalaman at nagpakwento ako pag-uwi niya kung ano ba ang tunay na nangyari noong sinugod nila si Teacher Lorna. Nadatna nila sa bahay ay si Teacher Mirna. Humingi daw ito ng paumanhin at sinabing hindi aswang si Teacher Lorna. Dahil sa tagal ng guro dito sa amin, ay tiwala ang mga magulang sa kanya. Kaya naman napaniwala niya ito na hindi aswang ang guro na si Teacher Lorna. Marahil daw sa sobrang takot ng mga bata sa aswang, ay pati tao ay napagkakamala na din ng mga ito. Yan daw ang sabi ni Teacher Mirna. Parang walang nangyari. Kinabukasan ay pumasok pa din si Teacher Lorna. Parang normal lang. Nagturo lang siya ng nagturo sa amin noon hanggang sa matapos ang aming klase. Nagsiuwian na noon ang mga kaklase ko. Naiwan kami noon ni Teacher Lorna. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko at nagtanong ako sa kanya. Bakit hindi pa po pumapasok si Teacher Mirna? Hindi pa rin po ba siya magaling? Ano po bang sakit niya? Ikaw po ba ang aswang? Natigilan noon sa ginagawa niya si Teacher Lorna. Humarap ito sa akin. Hindi ako ang aswang, kundi si Teacher Mirna. Nanlaki ang mata ko at dali-dali akong umalis pa uwi. Hindi ko alam kung seryoso siya noon sa sinabi niya. Pero malabo yun. Kilala na dito sa lugar namin si Teacher Mirna. Malabong siya ang aswang. Hindi ako makatulog noon kakaisip. Umandar ang kuryosidad ko. Para malaman ko ang totoo ay dapat sundan ko si Teacher Lorna bukas. Kinabukasan ay mayroon na namang natagpuan ng mga patay na alagang manok. Ngayon ay pati kambing at baboy naman.
Lubos na ang galit ng mga tao sa perwisyo ng nilalang na kumakain sa mga alagang hayop. Hindi na nila mahihintay na makapangbiktima pa ito ng tao. Ngunit sino ang tutugisin nila? Sino ang aswang? Walang nakakaalam nun. Pero ako, aalamin ko kung sino ba talaga ang totoong aswang. Pagkatapos ng klase ay palihim kong sinundan si Teacher Lorna. Wala itong kaalam-alam na nasa likod niya ako. Patuloy lang ito sa paglalakad. Nang biglang tumigil ito at akmang lilingon. Agad-agad akong nagtago sa likod ng isang malaking puno. Nung sisilipin ko ay bigla itong nawala. Inikot ko ang aking paningin at nang tumalikod ako, andun siya. Sinusundan mo ba ako? Teacher, kasi po, umuwi ka na sa inyo kung ayaw mong malapa ng aswang. Lapain niyo na po ako. Ikaw naman ang aswang, di ba? Umalis ka na sa bayan namin dahil desidido na ang taong bayan na sunugin ka ng buhay. Gusto mo ba talagang malaman kung ano ang totoo? Malapit nang maging ganap na aswang si Myrna. Ngayong gabi ang nakatakdang araw para kumain siya ng tao. Ang mga laman ng hayop, ako ang kumukuha noon. Para kahit papano ay may makain siya at hindi siya manghina. Nung isang gabing nakasagupa ng tatay mo ay si Myrna. Nagpumilit itong makatakas. Buti na lang at naabutan ko siya at natulungan. Dahil kung hindi, baka napatay na siya ng tatay mo at ng iba pang albularyo. Ibig po bang sabihin, ikaw yung natamaan ni tatay sa braso? Oo, ako nga. At nung sinugod ako ng mga magulang, nakiusap ako na kausapin niya ang mga ito. Dahil alam ko na malaki ang tiwala sa kanya ng mga tao. Hindi ko napigil ang sumpa na dumadaloy sa katawan ng kapatid ko. Hindi ko po maintindihan. Kung aswang po si Teacher Myrna, ibig sabihin nun ay aswang din po kayo. Dahil magkapatid po kayo eh. Paunti-unti ko na ding nararamdaman sa katawan ko ang pagiging aswang. Dahil sa sumpa sa amin ng isang matandang mangkukulam. Siguro ay sa katagalan magiging katulad na din ako ni Myrna. Pero sa ngayon, kailangan ko siyang protektahan sa mga tao. Kailangan naming lumayo dito. May maitutulong po ba ako sa'yo? Wala. Umuwi ka na. Umalis ka na dito bago pa tuluyang dumilim. Tutulungan po kita. Naging mabait po si Teacher Myrna sa amin sa mahabang panahon. Alam ko na hindi niyo gusto ang nangyayari sa inyo. Hindi talaga, pero wala kaming magagawa kung itong sumpa na ito ay hindi na namin maiiwasan. Sobrang galit ng matandang mangkukulam sa amin. Hindi namin ito ginusto. Gusto na lang naming mamuhay ng ligtas at mapayapa. Umalis na noon si Teacher Lorna para mailigtas ang kanyang kapatid. Naiwan ako sa ilalim ng puno at nang maya-maya ay naririnig ko na ang ingay ng aking mga kabarangay. Nakita ako ng aking ina noon na takang-taka. Anong ginagawa mo ditong bata ka? Akala ko ay nasa bahay ka na. Umuwi ka na at delikado dito. Naisasama po ako. Nakita ko po ang aswang doon sa kakahuyan. Doon po tayo pumunta. Hindi, sa bahay ni Teacher Lorna tayo pupunta. Alam ng lahat na aswang ang babaeng yun. Hindi ko na napigil ang mga tao noon. Nagmamadali na silang pumunta sa bahay nito.
at mukhang bigo ako. Baka mapatay nila si Teacher Lorna. Nang makarating na kami sa bahay ni Teacher Lorna, sarado ito. Pinagbabato ng taong bayan ng bahay nila at sumisigaw sila na lumabas ang aswang. Nang makarinig kami ng iyaw ng isang nakakatakot na nilalang. Agad lumabas si Teacher Lorna at sinabihan ng mga tao na umalis na sila. Ngunit hindi nagpaawat ang mga tao. Pinagbabato nila si Teacher Lorna, dahilan para humandusay ito sa lupa. Sinunog din nila ang bahay nito. Wala akong nagawa noon. Nagkamali ang mga tao. Hindi siya ang totoong aswang. Sa kalagitnaan ng pagsugod nila, ay nakahilata na sa lupa ang guro. Ayaw pa din siyang tigilan ng mga tao at mukhang nanghihina na ito. Nang biglang may lumundag na isang nakakatakot na nilalang. Natakot ang mga tao at napaurong. Isang halimaw ang lumantad sa amin. Mabalahibo ang katawan. May mahabang mga tenga. Kulay abo siya. Namumula ang mga mata. Naglalaway ito habang nakatingin ito sa mga tao. Tumakas ka na, aking kapatid. Iligtas mo ang iyong sarili. Mas mabuting ako na lang ang mamatay kesa ikaw. Wika ni Teacher Lorna habang umiiyak. Nagulat na lang ang mga tao noon at napagtanto nilang mali pala sila. Hindi si Teacher Lorna ang aswang. Dahil nagpakita na din ang aswang, ay hindi nagpatinag ang mga kabarangay ko at tinuloy nilang labanan ang aswang. Ang iba ay nagtakbuhan na lang dahil sa takot. Namatay na si Teacher Lorna, dahilan para magalit ang aswang. Sunod noon ay humiyaw ito ng malakas habang nakatingala at simulan nitong umatake sa mga tao. Hinatak ako ni nanay at kumaripas kami ng takbo noon. Ipaubayan na lang natin sa kanila. Bilisan natin at baka maabutan tayo ng aswang, sabi ni nanay. Habang tumatakbo ay nakasalubong namin ang grupo nila tatay at nagmamadali sila. Gustong gusto nilang matugis ang aswang. Magdamag kaming naghintay kay tatay noon. Si tatay lang ang makakapagkwenta sa amin ng nangyaring engkwentro nila ulit sa aswang. Pero sa kasamaang palad, hindi na po naabutan nila tatay ang aswang. Ang tanging naabutan nila doon ay ang ilang kabarangay namin na sugatan. Wala naman daw nalapa ang nasabing aswang. Ngunit wala na din doon ang katawan ni Teacher Lorna. Marahil ay kinuha din ito ng kapatid niyang si Teacher Myrna. Naglaho na ang dalawang guro at kailanman ay hindi na sila nagpakita sa amin. May pagkakataon ng aswang na yun nalapain ang ilang taong nagtangka sa kanila. Pero hindi niya yun ginawa. Siguro ay nangibabaw pa din ang pagiging tao niya.